Na. So, in-start ko na ulit yung recording. Hopefully, ay ma-record to. So, ayan, nagkaroon tayo ng technical error sa sound, sa audio, and papasalamat pa rin ako kasi ay excited pa rin kayo, katulad ni James, no? Si James, matagal na yan eh. So, sa Learn Computer Today, naghalos siguro James, may 2 years ka na, no? Meron na sir, matagal na. Nag-umpisa sa soft development. Software development, no? So, at maganda naman na i-share mo na na nakakatulong sa learning mo talaga itong Learn Computer Today. At ngayon, na-inspire ka, nag-aaral ka ngayon sa Australia. Ano nga ulit yung profession mo as of now, James? Ang ano ako assistant nurse eh. So Okay. Oo. parang ano siya, caregiver siya. Okay, Yun lang caregiver. kasi ang, yun kasi ang sabi na lang natin, available na trabaho sa lugar namin. Kasi Mm. nasa remote area kami. Pero dati kasi nasa nasa IT at saka telecommunication nung Okay. nasa Sydney pa kami. Pero ang nag-college ka ba? Oh sir, graduate ako ng IT. Wow! Oo nga no. Layo ano? Well, Oh, nangyayari kasi talaga 'yan na kahit graduate ka ng ComSci o kaya ng IT, dahil nga sa yung minsan, ano pala yung naging factor? Bakit hindi mo na ituloy yung trabaho sa IT? dahil nalipat kami dito sa sa regional area. So Hmm, para siyang probinsya at ang okay. available lang na trabaho ay ganito. So nag-adapt lang ako sa kung anong meron dito. Oh, yung availability, ano. So Pero ngayon, pagka-graduate mo ng college, nandiyan ka na agad sa hindi. Australia? Bali nag-abroad din ako. Nagtrabaho ako sa Saudi ng 6 years as computer technician IT. Okay. So, related din naman pala, no? Yung naging. Ngayon lang ako nahiwalay sa linya. Okay. So, naging ka, assistant nurse. Okay. So, bakit coding naman? Kasi ang technical aspect, hardware yan eh. Pag sinabi mong technician, hardware yan, no? So, wala tayong masyadong coding pag sa technical. So, ngayon is, pinupurso mo na is web development na, web developer. So, bakit yun naman naisip mo? Why not pursue yung CCNA? Yan, di ba? Yung sa IT natin, may CCNA tayo. Yung mga, CompTIA, no? Bakit coding naman naisip mo? Maraming reason, sir. Siguro sabihin na lang natin sa isang reason doon hindi ko na nakikita yung sarili ko as doon sa ganong field. At Hmm, isa pa, ang hirap ng dami mong aaralin, tapos every 2 years nag-expire. Kailangan ng renew. oo, totoo Kasi 'yun. nag-try din ako ng CCNA CompTIA, tapos dahil doon sa dati kong trabaho, hindi ko rin nagamit. So nakabayaan ko din. Kailangan ko rin i-renew ulit siya in 2 years time. So Yes, pinabayaan ko na yon. totoo. Kaya yan talaga ang reason kung bakit hindi ko rin pinursue ang CCNA, CompTIA. Kasi nga yung reoccurring, kailangan mo magbayad palagi ng Tama. training na sometimes yung ibang mga companies hindi na rin naman kailangan niya. Tsaka ang problem diyan sa dahil nga experience na natin yan, nasa kumpanya tayo, on-site yan eh. Kailangan nandun ka mismo sa company. Kung gusto mo maging network, kunyari network engineer o usually ganun yun eh. Kailangan nasa site ka, magre-repair ka ng computer. Alam nga naman mag-online ka, repair ka ng computer, no? So, mahirap yung online, no? So, why naman web development sa dinabi-dami o kaya itong software development na pinili mo? Sabihin na lang natin sa sir. Siguro sa side ko bilang IT graduate, nagawa ko na yung hardware part. Ngayon, Hmm. parang gusto ko naman i-try yung hardware side sorry, yung software side, which is Okay. yung coding nga. So, kaya ngayon, Gusto mo naman mag-grow, no? Mag-grow sa maiba naman kasi ilang taon na ako doon, so gusto ko naman ang iba. Oo nga, sabagay. Oo. Tsaka magpataas ng sweldo. Kasi ang networking, sabihin na natin hardware, repair, ganyan. Ang nangyayari kasi diyan pag nagiging fix yung sweldo mo pag nasa company ka lang,
Fix lang yan. So, kung nag-start ka ng 30,000, medyo magandang offer yan bilang IT sa isang company. Pero, matatagalan yan bago mag-increase. So, tama yung choice mo, no? Nag-shift ka into web development, software development. At yan yung future talaga ng technology. And masaya ako na kahit papaano naka-impluwensya sa iyo ang Learn Computer Today sa career change mo or sabihin na natin yung upgrade no ng iyong career. So mabuti yan, Sir James. Oo, sir, salamat din. Malaking Oh, tulong talaga ng LCT. oo. Tsaka marami pa tayong gagawin. Actually, kung yung iba sa inyo nakasubaybay din tulad ni Sir James, nabanggit ko noon na magkakaroon talaga tayo ng real projects with actual clients. So, hindi talaga Learn Computer Today yung magiging front, no, pagdating sa actual clients. Ayaw kasi madama yung Learn Computer Today kung meron tayong problems with businesses. So, may possibility in the future na mag-start tayo ng isang startup company na kung saan we will accept projects from clients at mag-a-assign tayo ng mga talagang magagaling no, sa marketing, sa marketing and then sa pagko-close ng deal. At higit sa lahat, yung magkakaroon tayo ng team na kung saan ay kung may project na may request, no? So since kilala na natin yung isa't isa, alam natin meron tayong pare-parehong style ng software development, no? Alam natin yung ating ginagawa and meron tayong kumbaga similarity sa interest and higit sa lahat sa training hindi malayong tayo ay mag-cater like kunyari itong um, ano ba to? Yung isang company dito sa Pilipinas na nag-accept ng ganung style, yung mga clients, then tayo gagawa ng software nila, ng kanilang website, kung ano man kailangan nila, IT solutions, ganun. Then tayo gagawa nun, and then ibang company siya, no? Hindi siya Learn Computer Today. At doon ay pwede natin kunin bilang interim o sabihin na natin mga OJT, yung mga nag-aaral sa Learn Computer Today. And then, kung magaling yung ating mga kasama, di magkakaroon din sila ng share ng bayad, no? So, yun yung sa mga malapit-lapit na future ng Learn Computer Today kasi hindi naman tayo mag-aaral ng code at tayo soloista lang, solo lang tayo maghanap ng client. Which is talagang survival yan. Sa panahon ngayon, ang dami kasi nga yung nag-aaral ng coding, self-taught, no? Ang daming mga estudyante na pinepeke yung kanilang documentation, yung kanilang portfolio. So, nahihirapan yung mga clients and even company tumingin sa kanilang talagang tunay na skills. Kasi madaling dayain, nandiyan pa si ChatGPT at yung mga application ngayon, website, pwede mong gawin talaga using framework, using ChatGPT pa rin. DeepSeek, itong ating Gemini, no, Copilot, no. So lahat 'yan kaya talagang gumawa ng application. Ang tanong is pagdating ba sa trabaho totoo ba talagang skilled? So 'yun yung problem ng mga companies kaya pinapahirapan nila ngayon yung pagtanggap ng mga self-taught. Kumbaga mahirap ngayon na tumanggap basta-basta unless ma-prove mo talaga ay magaling ka, no? So, dito sa Learn Computer Day, we will open up yung yung ganyang opportunity na tayo ay magkaroon talaga ng sariling company. At gusto ko siyempre makasama diyan kayo din, no? Ayokong kumuha ng ibang tao na hindi natin kilala, iba yung ways, no, ng pamamaraan nila sa software development. Mas maganda tayo rin, no, yung galing sa Learn Computer Today. So, yan yung nakikita ko sa future ng Learn Computer Today. Although, unti-unti lang, hindi kasi kaya biglaan. Pag biniglaan natin yan, mahirap. Tapos wala tayong solid skills. Kukuha tayo ng maraming client, tapos hindi natin kayang tapusin. Mawawala yung company, masisira yan. So, kailangan maging solid foundation tayo. So, may tanong dito si Anna Marie. Sir, magkakaroon po ba tayo ng ITIL
Ano ba yung ITIL? Sige, tingnan muna natin yan. ITIL. Information Technology Infrastructure Library. Adapted framework for best practice for IT service management. It provides guidance on how to align IT services with business needs. Yeah, binabasa ko nga pala mga kadebs dito sa akin, no? So, um, hindi ko pa masyadong bibigyan ng focus yan. Pero kasi pag sinabi nating infrastructure library, best pa, ito. Kasi ito masyadong generic kasi itong mga ganitong term. Sa mundo kasi ng IT, napakaraming terminologies no? Pag napaghalo mo pa nga yung coding, networking, computer hardware, computer engineering, pag yan napaghalo-halo natin, sinamahan pa ng Python, sinamahan pa ng kung ano-ano, pag yan ay napaghalo-halo natin, minsan yung acronym, may kaparehong acronym, may kaparehong acronym siya pero iba meaning. So, magkakaroon talaga kayo minsan, kailangan nyo malaman yung context. Kaya kapag ganito, ITL, nabasa ko sa Google, medyo generic siya. So, not sure kung anong ibig sabihin mo dyan, ma'am. Yung iba po, si John Paulo Figueroa, yung iba po kasi nag-start mag-vibe coding without knowing na may technical interview at technical exam para sila harapin sa Inaplan. Yung vibe coding kasi, para lang kung pwede kayo mag-open ng mic ha, at saka ng inyong video para makita rin kayo sa recording. At yung vibe coding ay ano lang yan parang sa research na ginawa ko. Siya ay parang term na na-coin yung dahil sa pagbibiro, no? Kumbaga, kung feel mo maggawa ng application, parang ganito lang, feel ko ngayon magawa ako ng simpleng application using AI. Yan. So, tatype ka lang, gano'n. Kasi kapag ikaw ay programmer ka na or developer ka na, alam mo na yung keywords. So, alam mo na yung mga specific need ng isang program. Ano yung algorithm, ano yung logic. So, hahabaan mo ngayon yung type niyan kay ChatGPT. Hindi yan isang sentence lang. O di mahaba talaga yan. Lalagay mo lahat ng gusto mo ng mga parameters na sino ang users, tapos ano yung UI na kailangan mo. Ganyan. Katype mo talagang mahaba yon. At kapag na-type mo ng mahaba, lahat ng specifics nilagay mo, kaya ni ChatGPT mag-provide ng code para sa specific program. No? So, yun yung tinatawag na vibe coding. Ang nangyari doon, si ChatGPT ang gumawa. So, hindi ikaw. At yung vibe coding, gino-joke nga nila yun. Feeling ko, parang ganun. Vibes ko ngayon, parang sa vibration ng aura ko ngayon, gusto kong gumawa ng simple chatbot. So, gagawa siya using ChatGPT or kung ano man, Copilot. So, lumabas na si chatbot. No? So, yun yung tinatawag na vibe coding. Wala kang technical knowledge dun sa ginagawa ni ChatGPT. Hindi mo rin alam yung yung code niya, ano yung ginamit niya, or bibigay lang sa instruction kung saan mo siya i-run. So let's say Python, no? So gagamit ka lang ng si ChatGPT na magsasabi sa iyo paano mo install 'yon and everything. Then nakagawa ka na ng program. So sa ganun, pagdating mo sa sinasabi nga ni John, pagdating mo sa interview, siyempre hindi mo alam talaga kung ano yung nangyari sa code at ano yung ginawa mo, hindi mo talaga alam yun dahil si ChatGPT yung gumawa. At kung papabasa sa'yo yung isang module doon sa ginawa ni ChatGPT, hindi mo ma-explain kasi hindi ikaw ang gumawa. That's why, mahalaga talaga, ayan yung foundation natin sa Learn Computer Today, na mag-start talaga tayo sa basics, sa foundation. Kailangan na intindihan natin siya. At kailangan pa rin natin of course si ChatGPT. Kasi si ChatGPT ang pinakamabilis na resource na pwede nating tanungan. No? Hindi kagaya nung panahon namin, no, nung una pa, COBOL programming kami dati, na talagang
babasahin mo, susulat mo sa isang yellow pad, no, yung program mo, sulat mo lahat yun. And then, titingnan mo kung saan ka possible na may kamali sa syntax, yung mga sunod-sunod niya, yung logic niya. Ang haba talaga, ang daming pages nun. And then, saka mo siya itatype sa mismong COBOL, no, sa programming. Then, isa-save mo siya sa diskette. Nakalimutan ko isa-isa. Maliit lang siya, ganyan floppy drive. Tawag doon, floppy drive. So, nandun lang ang program namin. Iuwi namin yon. Tapos, pag naipatong namin sa TV yung floppy drive na yon, sira na. Kasi may magnetic yun eh. Ewan ko sa inyo kung may umabot pa doon. So, 1990s yun eh. So, baka kapapanganak pa lang sa inyo. Hindi pa kayo pinapanganak. Floppy drive yun, floppy disk. Then, pag naipatong mo sa kung saan man, speaker, basta may magnet, sira na yung floppy drive mo. Pag saksak mo sa computer sa school, hindi na siya gagana. Sasabihin niya, disk corrupted. O kaya mag-error siya, no? So, ay nako, meron pa pala sa sali. Sandali lang ha. May sasali nga pala. Ayan. Sana makabot siya. Andito na ba si Sir Chris? Wala pa. So, dito sa ginagawa kong latest na course, itong system design, magbibigay ako ng sample dyan ng siguro tinatawag nating pseudocode. No, pseudocode. Ang ibig sabihin ng pseudocode, type ko dito sa send message sa gilid. So, mali spelling. Labo kasi mata ko eh. Yan. Mali pa rin. Salamin na nga ako. Kasi pag malayo kasi hindi ko kita yung ano eh. Yung nasa screen. So, pseudocode. Yan. Yan. So, pwede kayo mag-search about pseudocode. At magbibigay ako ng sa ilang mga courses natin. I-discuss ko rin yan. So, sabi sa Google, pseudocode is a way to describe the logic and steps of computer program or algorithm using plain human readable language rather than a specific programming language syntax. So, dito makikita niyo sa recording, no, yung aking binabasa. It's like a blueprint or outline for program. So, in other words, yung pseudocode, hindi siya yung eksaktong code na parang isusulat nyo in Python, C#, C++, o ano man, JavaScript. Hindi siya yung eksaktong yon. Kundi yung pseudocode, siya yung next line by line or sabihin na natin yung logic ng program, ilalagay mo siya sa sunod-sunod na instruction. Hindi siya specific kagaya nung sa ano natin, introduction to tawag dito. Hindi siya kagaya dun sa Introduction to Programming, yung course natin na yun. So, pseudocode is a part of programming na kung saan pwede mong isulat sa papel. Kahit wala kang dalang laptop, kahit wala kang dalang cellphone o yung cellphone mo ay mo gamitin for coding, kukuha ka lang ng papel, then susulat mo yung pseudocode. No? So, magbibigay ako ng example dyan dito sa ating system design at saka sa iba pang programming language pero hindi in detail. Kasi mahaba yan eh, napakahabang training yan. Siguro provide tayo ng isa pang course na pseudocoding lang. No? So, halimbawa, kung naalala niyo yung paano magluto ng itlog, di ba meron tayong step-by-step instruction doon. Ang gagawin naman sa pseudocode ay maikli, per line maikli lang siya. No? So, para siyang COBOL programming din na sinasabi mo lang kung ano yung susunod. If yes, then go to. If no, then go to. Ganyan. Mga ganun lang. No? So, may mga question yan eh. May question, do you like to continue? Press Y or tapos or N for no. Press Y for yes. Merong semicolon, ganyan-ganyan, etc. Yung mga syntax, hindi nakasama yon. Parang, if you want to continue, ganun-ganon. So, pag sa susunod na line niya, if yes, yung ating mga
conditional statement. Yes, yung flowchart, visual naman yun. Visual representation kung paano tatakbo yung iyong code. I'm sorry, nung program, no? Kung paano tatakbo yung program. Kunyari, mag-start ka, pag kinlik niya yung button, mag-start siya doon sa homepage. Sabihin na natin, o kaya, yun, homepage nga. Tapos, pag may kinlik siya, halimbawa, nag-start siya sa show me details, ganyan. O show me, kunyari, run this program, ganyan. Tapos, do you want to continue? Yun. So, meron siyang flow. Yan yung flow ng flow chart. Ano yan? Visual yan. Visual. Yung nakikita mo. Ano yung posibleng mangyari dun sa program. Ano yung dulo niya. Ano yung resulta. Tapos kapag kinlik niya yung return to home. So, babalik siya sa home. Tapos pag nag-select siya ng ibang selection. So, may bago na naman flowchart yun. Mag-introduce siya ng bagong flowchart. So, yun yung flowcharting, yes. Pero ang pseudocode is a program na gagamitin mo sa isang module. No? Kunyari, isang module, you want to show, gusto makita ni user yung mga images ng product. So, pag kinlik niya yun, show images, ano yung makikita niya? Tapos, may category pa ba yun? Ganon. So, gusto ba niyang bilhin yun? So, yun yung pseudocode. Pag sinabi niyang add to cart, tapos kinlik niya yung item, so may program na nasa loob nun. No? So, ano yung pwede mo na ilagay sa pseudocode yung variable na gagamitin mo. Gumawa ka na doon sa pseudocode. So, sulat kamay lang siya. So, gagawin natin yan sa isang specific course. Hindi ko na habaan kasi ang haba niyan eh. So parang yung gist lang, yung idea lang para pwede niyo ituloy yung learning niyo sa kung saan, sa YouTube or wala kasi nagtuturo niyan eh. Sa Geek for Geeks meron kaso sobrang minsan nakakatamad na magbasa. Ang dami-daming babasahin tapos hindi mo na ma-apply sa actual coding, programming, development, hindi mo ma-apply kasi pinasukan nila ng napakaraming technicalities. Kaya dito sa Learn Computer Today sa atin, as much as possible, dapat simple lang talaga. Dapat makita natin yung overall, ano yung output. Then, gawin natin siya sa pinakasimpleng paraan. Then, pagandahin natin. Mula dun sa simpleng framework na yun, sa simpleng ginawa mo, dun ka ngayon magpapaganda. No? So, mas magandang approach yan. Yung sa simpleng linya na mga ginawa mo, katulad na nakikita nyo sa project natin, simple lang yung mga projects natin. Pero pag dinagdag mo dun yung iba mo natutunan dito sa Learn Computer Today at iba pang natutunan mo sa labas, pag dinagdag mo yan ang dinagdag, gaganda ng gaganda yan. At magiging product na yan. Pwede mo na yan ibenta ngayon sa iyong client, pwede mo i-offer sa company na yan yung skills mo. At may explain mo talaga, ay ganito po ginawa ko dyan. Para po yan ay maging ganito, para maging ganyan yan. Kaya ang bilis po niya mag-respond kasi po ang ginawa ko niyan ganito. So kung ang kausap mo ay technical, o senior developer, o software engineer yung kausap mo, maintindihan ka niya, ganun, tama nga yan. Pero alam mo ba yung ganitong framework? Like, sabihin na natin yung React Native, marunong ka ba dyan? Kung hindi ka pa marunong doon, pero alam mo yung programming sequence na kapag pakita ka na ng mga ginawa mo at maganda sila, pwede ka pa rin ma-hire. Ang sasabihin lang sa'yo nung software engineer, sige, aralin mo yung mag-advance aral ka dito sa React Native. Aralin mo yan kasi nakuha mo na kung paano ang programming So, madali na yan. Madali mo na yan magigets. Kasi nandun ka na sa proseso ng programming, nasa proseso ka na ng design, no, nagawa mo na yung sarili mong project na ikaw talaga gumawa, hindi si ChatGPT, tumulong lang si ChatGPT, and then naintindihan mo talaga paano nag-work yung project, at doon pa lang makukuha mo na yung trust ng client at ng company, no? So maraming ganyan. Nakalimutan ko yung isang kong friend, nakalimutan yung company niya ang alam niya lang is Java, no? Pero yung ginagawa niya hindi Java. So, ang laki din ng sweldo niya.
hindi Java yung ginagamit nila. May sinabi siya sa akin, parang tagal na kasi yun. Hindi related sa Java pero na-gets niya agad nung inaral niya kasi same lang naman din yung programming sequence, yung nagkakaiba lang yung syntax, yung flow pa rin, yung algorithm, yung logic, same lang naman din. Iba lang yung programming language. Iba lang din yung framework, no? So same with Python, C Sharp, C++, JavaScript, yan mga programming languages. PHP scripting languages. So same pa rin 'yan. Meron yang conditional statements, no? Meron din yang object-oriented programming. So marami 'yan no? At similar lahat sila. So that's why I encourage you talaga na kung meron kayong time, mag-aral kayo. Kahit basics lang 'yan, no? Kasi malaking tulong 'yan. Katulad nga nung sinabi ni Sir James kanina na kapag may nakakalimutan siya, bumabalik siya sa Learn Computer Today, nire-review niya yung topics natin, then nakakatulong sa kanya, sa kanyang career. Okay, so meron bang tanong pa kay Jan? O gusto niyo mag-share ng inyong thoughts regarding this? Hello? Tagal natin di nakita, tinan nyo, nagkabalbas na ako. Ayan. Pero, ayan. So, ang plano ko ngayon ay tutuloy natin lahat ng courses under software development ngayon. So, next in line yung ating C Sharp. And susunod ko na kagad yung Android development. Kasi nasa mobile development na tayo. So, sa Android development, meron tayong learning dyan for Android app. No? Kung ano man yung, ang tingin ko, ang project na gagawin natin dyan is more on text muna. Hindi muna games. Then, pag meron tayong C Sharp, doon na natin papasok yung games, no? Through different frameworks, no? Pero games kasi hindi masyadong malakas ang pera dyan, no? Kasi ang games, bago mo yan ma-develop, taon yan, years yan, no? Kung simpleng games, like yung mga simpleng Angry Bird, o kaya yung simpleng uh, Flappy Bird, no? So, ang dami na kasing gumagawa niyan. At meron na existing. So, hindi tiyak na yung gagawin mong games, hindi magiging mabenta yan. So, kung gagawa ka ng games, dapat ay wala kang kapareho, no? At iba yung style ng games mo. So, bago mo ma-develop yun, mag-aaral ka muna ng psychology, no? Kasi yung tao, gusto ng tao, gusto natin may pinipindot tayo, tapos hindi tayo masyado nag-iisip. Ayaw natin yung pagod na tayo sa work, tapos maglalaro ka, pagod ka pa rin sa kakaisip kung ano yung sagot doon. So, hindi yan magiging ano. Yung gusto ng mga gamers ngayon, lalo na yung matatanda, hindi naman ano ha, hindi scatter, no? Wag yun. Wag kayong gagawa ng game na may involved na pera, na sugal. O yung ibig sabihin, sugal. Wag sugal at wag din scam. Kasi katulad na lang yung may napanood ako kagabi sa Netflix kasi bago ko matulog nanonood ako niya para wala akong iniisip. Dati nag-games ako bago matulog. Pero ngayon ano na nakakasawa na mag-games eh. Nanonood ako Netflix tapos napanood ko tong No Bet. Ano ba? No Bet, No More Bet sa Netflix. Na kung saan ang gagaling ng mga programmer nila, ang gagaling talaga. Pero ang app na dinedevelop nila is either sugal, prostitution, scam, no? Ang gagaling. Nasa back end sila, pinapakita nila yung screen nila. Pero ang pangit ng story. Hindi ko pinanood talaga lahat eh kasi medyo ano, parang Pogo style. Kung nabalitaan niyo yung Pogo dito sa atin, may kinikidnap, may binubugbog, may nire-rape, no? Ganun-ganon yung movie na yun. Pero ang pinaka main character doon, programmer siya. So, makikita nyo ang daming computers doon. And then, ang dami nilang ginagawang UX, UI. Oh, yeah, sure. Buti naman, no? So, nakita ko doon yung dark side ng itong ating technology.
kapag ka sobrang galing mo, ginamit mo sa mali, yes, kikita ka ng milyon, milyon-milyon talaga, no? Aabot pa ng billion yung yung kikitain mo talaga. Kaso, hindi mo ma-enjoy. Bakit? Pag nahuli ka, kasi meron na tayo ngayong tinatawag na digital fingerprint, digital print, digital fingerprint. So, hindi ka basta makakagawa ngayon ng mga scam o kaya pang-hack na app online, na visible online, na hindi ka matitrace. No, napakahirap na ngayon nun. Dahil ito nga si Google, tsaka yung iba pang itong si Microsoft Edge, tsaka iba pang mga browsers, at even yung computer natin, Intel, no, may mga yan, may tinatawag tayong MAC address, MAC address sa ating computer, no? Once na may ginawa kang illegal, nakikita nila yung MAC address ng iyong computer hardware. And kahit hindi mo alam, matitrace nila kung nasaan ka. Eksaktong location mo, nasaan ka. Kahit wala kang ilagay na anumang parang pang counter doon sa ganun, malalaman pa rin nila. Kahit ikaw ay Linux user, so marami sa history niya, nahuli talaga yung mga hacker. So, yung pera nila na kung saan man nila nilagay, hindi nila na-enjoy kasi nasa kulungan sila. No? So, I discourage you na gumawa kayo ng mga scam or mga kung ano mga networking scam, no? Hindi kayo mag-enjoy. So, maganda na yung kumikita man kayo na 50,000 o mababa pa sa ngayon, pero meron kayong plano in the future, magiging masaya kayo dahil pwede kayong gumala kung saan nyo gusto. Pwede kayong pwede niyong gawin yung kumbaga kung ano yung gusto niyo, no? So, kasi wala kayong kinakatakutan, no? So, gagawin natin yung mga application na yan sa Android, and then hindi ko masasabi yung sa sa Apple, kasi itong Apple medyo mahirap kasi yung develop yung mga diyan, yung mga software. But we will try, no, later. Pero mag-start tayo sa mobile development using Android Studio, Kotlin, Dart, and then itong ano ba? Meron pa isa eh. Flutter. Oo, yan. Kasi marami sa mga kliyente ngayon, gusto nila mobile app, no? So gusto rin nila ng merong ah, Apple din o Mac o yung iOS na ganun. Pero magagawa naman natin yon using Android Studio, no? Ayan. So, pero hindi tayo masyadong magko-concentrate sa sa mga Apple products kasi hindi ko pa masyadong yan eh. Hindi pa ako expert, o sabihin natin hindi ako masyadong ah ang tawag diyan, familiar, no, sa mga Apple products. Okay, so scripted yung pagkapanalo kaya scam yung mga casino games. Oo naman, kasi program yan eh. Oo, tsaka yung iba ay yung tinutukoy ni Sir Christopher Lugto, yung tinutukoy kong Netflix na pelikula, yung No More Bet. No More Bet ba yun? O sa Netflix yun, no? Parang Thailand o Singapore yata nangyari yun. Tapos ang style niya Pogo, no? So sa Pogo ganun din, napakaraming developer diyan, ang daming programmer diyan, no? I think meron isa sa atin eh, estudyante, nagtatrabaho siya sa Pogo dati, no? Nung bago siya rayon, nandun siya. Nag-enroll siya dito. So nakalimutan ko yung pangalan niya. Yung machine learning, yes, kasama yan sa natin. Pero I think isa-separate ko siya ng thread, o sabihin na natin ng career path ng machine learning AI, kasi hindi siya pwedeng i-mix sa mga nasa software development tsaka web development, kasi concentration natin dyan is more on frameworks, more on technology sa front end and back end, sa full stack. Software development is Android, o sabihin natin mobile development, tapos desktop development, desktop apps, and then ito pa isa, meron pa isa eh. Desktop, mobile, meron pa isa. Games, games. Yung mga simpleng games sa software development yon. Dito naman sa machine learning, medyo separate natin siya. Kasi iba na siya.
more on data, no? Data science na siya. So, data science, data engineering, yan. Yung mga similar yan eh. Kaya lang ang data science kasi more on retrieving, organizing data lang. While machine learning is gagamitin mo yung data to provide a automation, no, mag-automate. Kunyari katulad ditong facial recognition, no, kung sa inyong office o sa school nyo, papakita nyo lang yung mukha nyo, ano na kayo, naka-login na kayo. Pag na-detect, lalo na dito sa De La Salle yata yun, o sa UP, hindi ko sure eh, nakita ko sa balita, na naglalakad ka pa lang sa entrance, no, nakikita na ng computer yung mukha mo, na recognize ka, naka-time in ka na kung anong oras ka pumasok. Then, paglabas mo, meron isa pang camera, makikita naman yung pag-logout mo. Kaso may problem kasi yun eh. May mga problems yun na yung pasok-labas mo, minsan meron ding problem doon sa, may mga errors din, no? So, for example, ano yung error doon? Bumili ka lang. Bumili ka sa labas. No, lumabas ka, pumasok ka ulit, lumabas ka ulit. So, yun ang isa sa mga dapat na tingnan doon, no? So, probably siya, tinatawag siya sa machine learning na supervised learning, no? Kailangan i-check mo kung may human assistance, no? Meron kasi tinatawag na unsupervised learning, yung computer, meron siyang unsupervised. Ibig sabihin, automatic na siya. Hindi mo kailangan turuan yung computer. Automatic yung computer, matututo siya mag-isa, no? Yung tinatawag natin, unsupervised learning. So, nakaseparate po siya sa ating training, yung machine learning, artificial intelligence, kasi ito ay foundational eh. So, hindi tayo gagamit ng ChatGPT na naman na pwede mo na kasing gawin ngayon yan eh. Machine learning, bibigyan mo siya ng dataset, ChatGPT. Meron na ako ditong dataset, ganito, 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 about ito sa iba't ibang klase ng pusa. Kaya gusto ko magkaroon ng, halimbawa isang clinic, no? Kunyari, veterinaryo. Gusto niya magpagawa sa inyo ng application na pwede niyang ibigay doon sa kliyente niya na mare-recognize yung iba't ibang klase ng pusa. Pag pinicturean niya yung pusa, malalaman niya anong klaseng pusa yon sa app lang, no? So, pwedeng yun ay web-based o sabihin na natin na internet-based. Pwede ring kahit walang internet, basta pag na-picturean niya yung pusa, makikita niya na sa cellphone anong klaseng pusa yon. So, yun ay pwedeng gawin using machine learning, no? And then Android development o itong ating mobile development using Android Studio, etc. Kotlin, Flutter, yan. Kaya kailangan matutunan natin yung mga different technologies na yan para ma-integrate natin yung machine learning. So, pag marunong na kayo sa Android development, marunong pa kayo sa machine learning, marunong pa kayo sa full stack, so ano pa yung hindi nyo kayang gawin? Of course, makakalimutan nyo yung syntax ng PHP, paano gawin sa Laravel, makakalimutan nyo talaga yan. Paano ba yung starting point sa Kotlin, paano mo i-initialize yung Cradle ng Android Studio. So, makakalimutan mo yan, pero nandiyan si ChatGPT, i-recall mo. Or, balikan mo yung ating topic since tayo naman ginagamit natin ngayon is, yung style natin is, yung topics natin, specific na ngayon may specific na tayo. So, balikan mo lang yun sa ating course, tingnan mo ulit paano natin ginawa, then, pwede mo na gawin yung project. Kasi, nadaanan mo na, alam mo na siya, no? What about sa cryptocurrency, sir? Program coding pa rin. Yon. Tama. At kung bakit minina yun, yan, through computer, para lalabas yung cryptocurrency, nakita ko sa YouTube, parang farm yung computer, dami. Actually, yung cryptocurrency, dati pa yan, matagal na, no? More on, kasi pag sinabi mong, pag sinabi mo kasing cryptocurrency, currency, may involvement din yung pera dyan, di ba? Cryptocurrency
Meaning na lang muna. Yan. A digital currency in which transactions are verified and records maintained by decentralized system using cryptography rather than centralized authority. So, yung meaning ng cryptocurrency o crypto, ibig sabihin ng crypto ay cryptograph. Ano yan eh, may code, no? Hindi mo siya basta ma-open. Teka lang. Nubo. Wait lang ha, saglit lang. Wala akong tubig. Okay, so cryptograph, ano yan, parang hidden code, no? So, ibig sabihin yung pera mo hindi matitrace. Hindi siya matitrace, no? Pero, delikado yan. May scam din dyan, ano? Maraming scam dyan kasi trading ang babagsakan nyo dyan, eh. Magte-trade kayo. Kung naalala nyo yung Axie na, excuse me, mainit kasi dito sa akin, ano eh. Ito yung aking bodega kasi ginawa ko muna ng computer. Pwedeng mauwi yan sa scam. Kaya I suggest, wag muna kayo mag-cryptocurrency at saka, yan naman eh, about pera din yan. Conversion, Bitcoin, digital currency. So, wala masyadong pera. Pero marami kasing ano dyan, mag-encourage sa inyo. Meron ba sa inyo may experience dyan? Sa crypto? Meron ba? Wala. So, yun yung mga Web3. Yan yata yung Web3, ano? Yung website, Web3 ang tinatawag nila, version. Hindi ko masyadong pinokusan yan kasi ang dami scam dyan eh. yung Axie na lang eh. Ang dami bumili ng Axie, tapos bigla siyang nawala. No, ang dahilan nila is nahack daw. So, madali kasing gawing nahack. Hindi mo kasi malalaman doon kung alin ang totoo. Pwedeng nahack o pwedeng sila rin ng hack. Kasi billion yan. Billion yung involved dyan eh. So, teka lang ah. Actually, kagagaling ko lang sa trangkaso. Kaya hindi ako nakapag-record ng ilang araw. Siguro mga 1 week may get. Cybersecurity, social media. Oo. So, yung cybersecurity, hindi muna natin itatakal yan. Kasi, yung mga hosting natin, wala naman kasi sa ating gagamit ng, sariling server. No? Unlike sa mga opisina, mga company, may sariling server sila. Yung physical na server, yung kung napag-aralan nyo yung web servers natin, kailangan meron ka talagang cybersecurity people, team. Kasi ma-access nila yung server nyo talaga. Pero kapag meron kang hosting like Hostinger, yung iba pang magagandang web hosting, tapos gagamit ka ng VPS, Virtual Private Server, no? Kung gagamit ka ng mga ganyan, meron na yan built-in na software. Like Linux system, tapos meron na siyang kasamang tinatawag nating security software. So madami yan, Yan yung tinatawag nating SaaS, software as a service. Okay? So meron ding infrastructure as a service, IaaS, no? So SaaS, itatype ko lang. Ayan, so pwede nyo yan i-search SaaS. Hindi yung SaaS na itong CSS.
Hindi yon. Yung tinutukoy natin is yung itong software as a service. Okay? System as a software, tingnan natin kasi pwedeng magkamali nga ako eh. So, SaaS meaning. Software as a service nga, sir. Nakalagay. No, so, okay naman. Ayos lang yan at part yan ng ating, baga na-remind tayo sa mga different acronyms. No? Kasi yung isa, yung SaaS, SASS. Type natin. Ay. Okay, so, lagay natin SaaS in software. Okay. Okay, so syntactically awesome style sheets daw yung isa, yung SAS. Pero, yung tinutukoy natin dito is, pag markila ka ng web hosting, ay may kasama na siyang software. So, pwede mo install like CentOS, Linux system, different Linux system, Ubuntu. Yan yung tinutukoy kong BPS. No? Kung kayo ay aware sa hostinger, so nag-provide sila ng private virtual server, BPS, no? So, pwede nyo i-avail yun. Instead na web hosting, bibili kayo ng domain. Pagkabili nyo ng domain, lalagyan nyo siya ng files, no? Pwedeng Python o Django, ano pa yung gusto nyo install doon, o kaya WordPress. Ganun usually eh. No, bibili ka ng domain, tapos i-connect mo doon yung website mo, papasok mo yung files mo, o installan mo siya ng WordPress. Ganun, di ba? Pero ngayon, since lumalawak, dumadami yung competition, nandiyan ng AWS, which is masasabi ko okay naman, pero mahal. Nandiyan din yung Microsoft Azure, no? Which is okay din, pero mahal. Andiyan din yung IBM na mga Dockers din, nandiyan din. No? So, same lang sila. Mga computers lang din yan. No? Gagamit ka lang ng space. No? Yung kanilang hardware, gagamitin mo, rerentahan mo. No? So, hindi lahat, hindi buong computer. Yung portion lang. No? May portion lang sa hardware, gagamitin mo. At exclusive yun sa'yo. No? Exclusive yun sa'yo. So, isa ang hostinger sa maganda. Yung hostinger, pwede kayong magtanong dyan ng BPS, no? Medyo mahal, medyo mura. Meron dyan mura, may mahal. Pero dyan, pwede nyo install, no? Yung inyong gustong install. Pwedeng Python, pwedeng Laravel, pwedeng Node, no? Meron tayo niyan training, no? Sa Node.js natin, sa full stack. And then, dun sa iba pa nating course. So, isasama ko yan. So, hindi na free yung gagamitin natin doon, kundi may bayad na. So, kailangan mag-prepare kayo ng pera, which is gagamitin yung inyo na rin. Kung wala kayong pera, estudyante pa lang kayo, hahanap kayo ng sponsor. No? Yung hahanapin yung sponsor is ito yung inyong possible future client. Kunyari, kapitbahay nyo, resort. Kapitbahay nyo, restaurant, o may kamag-anak kayo, may business. Sila ang sponsor nyo. Sila bibili. Sila magbabayad. Lahat. Kayo ngayon magko-code. No? So, sa ganung paraan is hindi kayo gumastos at ma-practice nyo pa yung inyong learning. At yung training natin dito sa Learn Computer today, may ma-apply nyo dun. So, wala kayong gastos. The same time, ay natututo din kayo. No? So, ayan ay SaaS, no? Yung software as a service, no? Nandun na lahat. So, hindi mo kailangan ng cybersecurity na. Kasi naka-built-in na dun sa system na gagamitin mo. Like itong ating CentOS, yung Ubuntu. May mga offering sila dyan na kung anong gusto mong, itong mga tinatawag nating malware scanner, wall, itong ating firewall. No? So, may mga software silang pwedeng offer sa'yo. Magdadagdag ka lang ng bayad. Konti lang, mga around 1,000 plus to 2,000 plus. So, malaking tipid yon kaysa manual mong cyber security siya. Mamanualin mo. So, uubusin yan yung oras mo. The same time, may software naman na available na. Nakikita mo naman kung meron bang hacking incident. Kasi makikita mo sa log sa event. Makikita mo doon sa server mo,
meron bang nag-login, sino, anong ano yan, anong IP address. So makikita mo, pwede mo siya iban, no? Iban mo yung IP address na yun para hindi siya makapasok. Pero kailangan pa rin ng ano doon, technical knowledge at which is tuturo naman natin part ng installation ng BPS. When it comes to nandoon na tayo sa Node.js at doon sa iba pang mga online application na kailangan na talagang may bayad, no? Para mas makita ninyo yung real world, no? Kailangan makita niyo yung ano yung nasa mundo talaga, paano nila ginagawa, no? Kaysa doon sa katulad niyang Replit, di ba? Gumamit tayo ng Replit. Ngayon may bayad na. Dati free yun eh. Ngayon may bayad na. Yung Vercel app, tatry din natin yan. Pero hindi ko inaasang laging free yan, no? Pwede yang magkaroon ng bayad o kaya malimitahan na yung paggamit. So, best is mag-ipon kayo since gagawin nyo na yung bread and butter. So, kailangan nyo mag-start na bilang isang freelancer. And mag-ipon na kayo ng mga tools ninyo bilang developer. Yan ay mga tools nyo na yan. No? So, mag-i-invest talaga kayo dyan since sarili nyo naman yan. No? Kung katulad ni Diana Rabaulo, so alam ko siya ay, ma'am, kumusta ka na? Ma'am D, okay, Yes. okay. Kumusta ka na? Kumusta yung business mo? Okay naman po, sir. May sarili ka na bang hosting sa iyo? Yes po. Kita nyo na, no? So, si D, isa yan sa mga pioneer kasama ni Sir James. Si D ang nauna talaga sa mga estudyante natin dito. And ngayon, nag-work ka na as dev as freelancer. Yes po, nagsa-sidelines. Oo, di ba? Kumikita ka na naman kahit paano, no? Yes po. Yes, papasok pa yung mobile development natin so dadami yung source natin ng pera. So, I hope lahat kayo, no, hindi lang si Denara, talagang maging developer. At yung pinaka-final goal natin is magkaroon kayo ng sariling company, no? Kayo mismo, ang senior engineer, software engineer, kayo din ng senior developer, tapos may tao kayo. Kasi pwede kayong mag-open ng ng IT solution kahit hindi kayo graduate ng IT, basta alam niyo talaga yung technology, kukuha lang kayo ng programmer, pwedeng galing dito sa Learn Computer Today, tapos mag-startup kayo ng company nyo, tumanggap kayo ng clients, no? I think mas effective kayo kaysa doon sa nagpapanggap na mga anong tawag doon? May tawag doon eh. Anong tawag doon, D? Yung nagre-recruit tapos hindi naman sila gagawa. Anong tawag doon? Agency, no? Opo, yung mga outsourcing po. Yun. Outsourcing nga. Tama. Yun ang right term. Na may kilala akong ganyan. Hindi siya marunong, hindi siya marunong sa coding, hindi siya marunong sa technology. Naghanap lang siya ng client. Tapos pag may nakita siya, ipapasa niya sa mga hinahire niya na sa internet lang din, hinahire niya. Tapos, kakausapin niya yung programmer, sasabihin niya sa developer programmer, pwede bang gawa mo ako ng ganitong program, website, etc. Magkano? Pag sinabi ng programmer, abutin po yan ng 50K o 70K. Wala akong budget baka pwedeng 25K, ganyan-ganyan, ganito lang kasimple. O di pumayag na halimbawa si programmer developer na nakuha niya sa internet sa halagang 30,000. Ngayon yung client niya na nakuha, ang bayad sa kanya 200K. Dahil laking tubo, di ba? Yes, ganyan ang style ng mga outsourcing. Kaya yung makikita nyo sa Facebook ng mga outsourcing, wanted, programmer, developer, ganyan. Wanted, full stack, developer. Huwag kayong kakagat-kagad yan kasi yung iba dyan scam, no? Kukuha sila ng client, babayaran ka ng 20K, siyempre, wala ka pang experience ganyan ang gagamitin sa inyong logic. Wala ka pang experience, bago ka lang so 20K lang muna sa'yo. Ngayon, sa front nila sa client, 150K. No, yung ginawa mo, yung ginawa ng programmer. Papasa lang doon. Ngayon, pag may pop-update, si
client niya, sasabihin niya doon sa programmer, pakibago mo naman to, pakibago mo to. Dadagdagan kita ng 5K, ganyan. So, siyempre, ikaw, wala kang pera-pera, ikaw yung developer. Sige, oh. Pero doon sa client, sasabihin niya, additional 50K. Oh, di ba? Ang laking tubo nila. So, why not ikaw ang gumawa? Yes, exploited. No, ang daming ganyan ngayon kasi alam nila malaki pera diyan. So that's why I encourage you, yung pinaka-final dito sa atin sa Learn Computer Today, magkaroon kayo ng sarili nyong startup company. No, lagay niyo pangalan niyo doon. Basta alam niyo may skills kayo at alam niyo kaya niyong gawin para kung tumakbo man yung mga programmer IT, alam niyo yung gagawin niyo at pwede kayong kumuha din dito sa atin sa Learn Computer Today or kumuha ka talaga ng mga may experience na at masusustain mo yung startup company mo kasi alam mo kung ano nangyayari. Kasi aware ka na sa technology. No? At kung ikaw ang gagawa mismo, no? Kumuha ka na pa isa-isa, dalawa, tatlong client, yung startup company mo, i-register mo sa DTI, then mag-register mo sa BIR, no? At meron kang resibo, ayan, pwede ka na. Kahit wala kang physical office, no? Kung gusto mo magkaroon ng physical office, yung bahay mo, lagyan mo ng part na may office, no? Lagay mo dun sa tapat ng bahay niyo yung startup company mo. Basta importante marunong ka muna. No? So, ganyan yung nangyari sa Learn Computer Today, no? Startup company lang tayo at ako lang lahat. Pero thankfully, meron tayong makakasama sa team, no? This coming August. So, introduce ko sila sa inyo later yung mga stakeholders kung naalala nyo. Nag-invite ako ng mga stakeholders, shareholders na pwedeng maging owner ng company. Kung naalala nyo ha. So, meron ilan, pero hindi pa marami. So, introduce ko sila sa inyo sa August. No? So, yan yung pinaka-final natin ha. Yung inyong buhay nasa inyong kamay. Galingan nyo. Mag-start kayo ng sarili nyong company. IT solution. Kahit wala kayong background sa IT. Basta may alam kayo sa... Alam nyo talaga. Hindi lang may alam. Alam nyo talaga yung gagawin nyo. Tinuturo natin sa Learn Computer Today ay mabubuhay na kayo hanggang sa pagtandaan nyo. No? Kasi hindi naman kayo kailangan mag-program talaga as is eh. Kuha lang kayo ng mga programmer. Tapos kayo mag-supervise. No? No? Basta marunong kayo talaga. Okay, so may tanong ko ba? FS, full stack web dev. Yes. Actually, yung iba dito, Sir Christopher Log 2, yung iba dito, binayaran na yung tatlo. Andyan si Sir Espiritu Ephraim Espiritu. Lahat ng course natin, lahat ng stock natin, lahat ng career path natin, binili niya na. And nag-aaral siya, full stack, minsan soft dev, minsan WordPress. So, ano naman yan may guide kayo. Kasi may mga course na pare-pareho kayo sa tatlong career path, software development, full stack, WordPress. Meron diyang lahat, may HTML yan, may CSS. So, ganun yung style natin. So, parang iisa lang din yung papuntahan niya. But, naghihiwalay na yan dun sa frameworks na. Maghihiwalay yan sa frameworks. Tapos yung implementation, iba-iba na yan. Since mobile dev yung isa naman ay web dev, no? So, dun yan naghihiwalay. Pero kapag natutunan niyo yan lahat, no? Kahit hindi man sabay-sabay, magiging software engineer talaga kayo. Pwede kayong mag-start ng sarili ninyong company. No, kasi alam niyo yan lahat Alam ko to, alam ko WordPress Meron akong client, WordPress daw ang gusto. O sige, gagawin ko sa WordPress to. Paano nga ba yun? So, recall mo lang. Daanan mo na mabilisan yung natutunan mo sa Learn Computer Today. O nga pala, ganito nga pala. Paano nga ba yung mag-install? Teka, paano nga ba yun? So, makikita mo yan dito sa atin. Sa ating mga courses. So, mabilis mo nang marirecall yung mga dapat gawin. No? So, pwede ka talaga mag-start ng iyong sariling company. No? At ibang-iba yung mindset natin dito kaysa sa nag-graduate ng IT. Kasi pag graduate ka ng IT, ComSci, computer engineering, di ba? Information technology nga, yun nga yun. Information system, yan, yung mga related sa college pag graduate ka dyan, ang isip kagad ng karamihan, hindi lahat,
papasok ng kumpanya. Ay, gusto kong magtrabaho muna sa Concentrix, gusto kong magtrabaho muna sa ganitong company, maghanap ako ng applyan. Yan yung mindset talaga eh. Kahit yung mga classmate ko, ini-invite ko sila, sabi ko, uy, magano kayo, maging freelance kayo. Sabi nila, hindi pa namin kaya yun, mag-apply muna kami ng work. So, 4 years yun 4 years na nag-aral ng IT. Mm. Yes. So, sige sir. Teka, babasahin ko po yan mamaya, no? 4 years na nag-aral ng IT yan, Paglabas ng college, gusto mag-apply ng trabaho. So, yun yung talagang normal na mindset, no? Mag-a-apply talaga. Pero kapag ikaw, marunong ka ng skills, marunong ka ng yung sinasabi natin yung coding, frameworks, alam mo yan, ang mindset mo, hindi ka lang basta mag-a-apply eh. Pwede ka mag-apply. Pero, ang mindset mo, gusto mo makagawa ng project. Then yung project na yun, pwede mo ibenta. O kaya magkaroon ka ng client. No? Pero ang endpoint talaga, kung gusto niyo mas mataas na vision at mission, magtayo kayo ng sarili niyong company. At para ma-achieve niyo yun, kailangan niyo mag-aral ngayon. No? Habang gumagawa kayo ng project, nagtatrabaho kayo kung ano man trabaho niyo ngayon, sa office lang kayo, kung pa-type-type o taga-timpla lang kayo ng kape o kaya nag-janitor tayo, dumaan naman din ako diyan sa janitor. No? So, habang ginagawa natin yung trabahong yan na hindi related doon, mag-aral tayo. Para in the future, you can start your own company. Ang bilis lang, DTI lang, BIR office, no? O yung mayor's permit kung gusto niyo talaga ng meron kayo formal na office, no? And then skills niyo lang. And then humanap kayo ng ibang programmer, developer, kayo mag-hire, no? Mag-hire kayo ng mga yung mga IT graduate. Ngayon kung tingin nyo hindi talaga nila kaya, no choice kundi kayo gagawa. Kayo talaga gagawa. So basahin ko lang, Sir Chris. Wala akong salamin. Maliit kasi yung letra eh. Layo ko kasi sa screen eh. Actually, sir, same previous experience tayo from, hindi, meron pa nauna. Sir, as of now, ayun na, nabasa ko na pala to. So, pwede yung WordPress, pwede software dev, Sir Chris, pwede rin yung full stack. Pwede mo na siyang enroll lahat. At nasa sa'yo na yung time kung kailan mo aralin sila, no? So, tingnan mo lang yung guide kung hindi ka malilito kung saan banda doon. So, meron naman tayong guide dyan na para mas maganda yung learning experience niya, no? Actually, sir, almost same previous experience tayo from network admin, Ayan, so, sige. Sir John, sir, tell us about po dun sa OJT namin after matapos yung career path sa full stack dev. So, yung OJT nyo, kasi kailangan yan sa kailangan yan sa pag-apply nyo ng work. No? So, kung bakit natin in-offer yung OJT is kung sakaling hanapan kayo ng experience. Kunyari, marunong na kayo, nakagawa na kayo ng mga simpleng task natin, yung projects natin, nakagawa na kayo, na-develop nyo na siya into a more marketable, sellable, sabihin na natin, kaya nyo talaga ibenta yung project nyo. Ngayon, nahanapan kayo nila minsan ng, meron ka na ba experience? Pag nag-apply kayo, no? Yes po. Saan? Sa Learn Computer Today po. So, ilang months ka doon? 6 months po bilang junior developer. So, ang title nyo talaga dito sa atin sa Learn Computer Today is junior developer. Kasi once na nag-start ka mag-coding, gawin mo yung project na pinapagawa ng Learn Computer Today, ginagawa mo yan. So, meron ka talagang task. At yung nagbibigay ng requirements na yun, isa ko o yung Learn Computer Today. And technically, nag-aaral ka, pero at the same time, gumagawa ka ng project na pinapagawa ni Learn Computer Today. So, binibigay natin yung 6 months na OJT experience kapag nagawa niyo yung project. Kung mag-apply kayo, pwede kayong mag-request ng certification na nag-OJT kayo. So, let's say, mag-apply kayo sa isang kumpanya, kunyari, X company, naghanap ng experience mo, pwede mo ilagay doon, ang position mo is junior developer, Learn Computer Today, LTE, basta sabihin mo sa akin, inform mo ako na mag-apply ka,
Then ilagay mo doon yung iyong experience, no? Na junior dev ka dito. Pero make sure na alam mo yung ginawa mong project, no? Marunong ka kasi pagdating doon, halimbawa, sige, try ka namin. Okay, meron mo ng ano, may tawag doon eh. Yung pagpasok mo, hindi ka pa official. Hindi ka pa rin contractual. Parang observation period, mga 2 weeks. Under training ka muna. Obserbahan ka nila. Bibigyan ka nila ngayon ng upuan. Tapos bibigay sa iyo yung isang specific task na tinanong sa iyo sa interview kung marunong ka. Then sa sinabi mo oo, iuupo ka nila doon. Ngayon, titingnan nila kung kaya mong gawin. No? So kapag hindi mo nagawa, ibig sabihin, hindi ka pa talaga marunong. No? Yes, probationary period na titingnan nila yung iyong attitude and the same time yung skills mo. Yes, actually 6 months yung ano eh, yung nakalagay sa certificate. So, technically, hindi mo yan matatapos ng 4 months, no? Madami yan eh. Actually, yung nakikita mo ngayon sa guide, kulang pa yon. Wala pa dun yung Node.js natin, wala pa dun yung Laravel, kasi yan ay mahihirap na framework gawin from scratch, no? Na hindi kayo kailangang kumopya, no? So, kulang ang 4 months. So, 6 months ang best. At kapag nagawa niyo yung mga projects na yun, including Laravel, kahit wala pa yung Laravel, basta nakagawa na kayo ng PHP programs, pwede ko kayong bigyan ng certification, no? Pwede niyo ilagay sa inyong, tawag dito, CV, resume, na ang position niyo sa ating, company ay junior dev. Okay? Under training. OJT, junior dev, ganyan. Learn computer today. So, bibigyan ko kayo ng certification from kung kailan kayo kung kailan kayo nag-enroll, o sabihin na natin kung later on, kung 1 taon na kayo dito sa Learn Computer Today, 1 year na kayo, kaya 2 years na kayo, kailangan nyo pa rin ng OJT experience, 6 months na nga may bibigay. Yeah, yes. So, ganun yun, no? Just to help you get in. Yan yung purpose niyan, yung OJT experience, para lang makapasok kayo doon sa requirement na hinahanapan ng experience. So, pwede nyo ilagay yan. Pero, ang skills nyo pa rin, pag upo nyo sa computer, unang-unang titingnan ng kasama nyo is yung typing speed nyo. Gaano ba kayo kabilis mag-type? Pag kayo ba ay nagko-code, dalawang daliri ba tapos mabagal? Ganun. Yung parang ang dating ay ganito. Tapos nakatingin pa kayo sa keyboard. Tapos mali pa spelling. So, yung spelling, naku, napaka-sensitive ng ibang mga senior developer dyan. Pag yung spelling mo mali, yari ka na kasi ibig sabihin masyadong mababa yung literacy mo. Yung English spelling tuloy. Yung English spelling mo, yung mga terminologies mo pag nagta-type ka. Tapos mali yung spelling mo, mali-mali yan. Ako, sasabihin ng senior developer, paano to naging programmer to? Mali ang spelling. Kasi literacy yun eh. Kailangan yung communication nyo, writing at saka oral. Kailangan medyo marunong kayo talaga sa part ng English. Kaya isama nyo yun sa training nyo, no? Magbasa-basa kayo, manood kayo ng English na na movie, tapos mag-type kayo, sumulat kayo sa papel o mag-type kayo ng English paragraph, no? Start nyo muna introduce nyo muna yung sarili nyo. Hello, my name is Michael. I am a developer at Learn Computer Today. I am happy to work with people who have the same interests as mine. So I love coding, I love robotics, I love electronics and everything. And mostly, I enjoy having acquaintance with people that also loves the same interest that I have. No? Kasi pagdating sa interview, yung mag-interview sa inyo, English speaking, tapos kayo Tagalog. So, can you tell something about yourself, Michael? Ako po ay taga Laguna. Ako po ay mahilig sa aso. So, wala na yun. Hindi na kayo matatanggap, no?
Ako po ay masayahing tao, ganyan. Ako ay hindi pala inom, no? Hindi rin ako gala, no? Wala, bagsakan na, no? So, tell me something about yourself. It's about how you can introduce yourself sa kanya, no? Paano mo introduce sarili mo sa kanya in the context of your application, no? Yung nag-a-apply ka eh. So, you have to you have to introduce yourself na kung pwede, ibenta mo yung sarili mo sa kanya. Well, I really love coding and I really enjoy doing things about technology and I remember some days no na sometimes hindi ako makatulog kasi hindi ko ma-solve yung mga problems no. So pwede Taglish pero kung pwede kaya nyo pure English, wag nyo naintindihin yung grammar, eksaktong grammar. Lalo na kung foreigner kausap nyo, yung grammar hindi masyadong importante yan. Ang importante yung words, choice of words, yung mga salitang programming, coding, mga code base, GitHub, yan, mga online store, e-commerce store, ganyan, web app, mobile application. Yan yung mga keywords na gustong marinig na nasa interview. Yung logic, algorithm, yan, yung sequence of code, sequence of the events handler, JavaScript, etc. Lahat yan. No, yung mga keywords, yun ang gustong marinig ng interviewer, no. So, once na naririnig nila na alam mo yung mga ganung terms, magtatanong yan. So, can you tell me about JavaScript? What do you think is JavaScript? How can JavaScript help us do better things in web development? Pag mga ganyan tanong sa'yo. And what do you think about software development? How do you do software development? So, keywords ang hinahanap dyan, no? Mga keywords. So, kapag hindi mo na-hit yung mga keywords na yun, ang binanggit mo ay mga generic na mga lang, yung common na nakikita sa mga regular na search, parang tagilid ka pa rin. Pero kapag ikaw ay may experience na, kagaya na pinag-uusapan nating OJT, nagawa mo na yung GitHub, nagawa mo na yung Python, nagawa mo na yung etc. dyan, lalabas yung kusa eh. Kusang lalabas sa iyo yan. Actually, I did some programs using Python. Yes, we do have some projects. I actually did some projects, online examination, etc. using PHP. Well, I'm just curious how it's done, so I did it anyway. So I'm very familiar with PHP, and I think I can do a lot of things using PHP, including Laravel. So, pag ganun yung terminologies mo, tapos alam mo pa yung mga version, alam mo yung VS Code na ginamit mo, paano mo ginawa yun, naturally lalabas yun, hindi ka manghuhula. So, automatic papasa ka sa interview. At pag upo mo sa keyboard o sa program sa computer na hanapin mo agad asa yung repository ng code natin. Titingnan ko lang. Kukuha ko ng copy. Titingnan ko, aralin ko. Pag ganun pa lang ang terminologies mo, maintindihan ka, developer nga to, inaanap ka agad yung code base. O, di ba? Asan pong part dito yung module na gusto nyong pag-aralan ko? Siyempre, laki ng code base eh. Some part po dyan yung like nyo na gusto ko sana makita. Oh. Ito. Sige po, i-fork lang po ako ng copy. Then, titingnan ko kung ano yung pwede kong matutunan dito. Then, magkukontribute ako, sir, with your permission. Oh. Okay, sige. Maganda yan. No? So, pag ganun ang approach nyo, from your experience, hindi lang ChatGPT, mas mabilis kayo magka-work. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi yan yung goal. Ang goal nyo is magkaroon kayo ng sarili nyong kumpanya. Kahit maliit lang, basta malaki kita, okay na yan. No? Alright. Sige. Meron ko ba tanong? So, thank you very much sa inyong pag-attend ngayon. And hoping next week meron tayo ulit, no? So, pwede kayo mag-prepare ng questions nyo in advance. And yung tungkol sa Learn Computer Today, yung future natin. So, pwede nyo rin itanong yan, no? So, ayan. So, hindi naman tayo titigil. At for your information, nag-enroll ako ngayon for Masters in Information Technology
So, dalawa yung pinagpipilian ko. Web application, yung mastery sa web application, o kaya yung digital system na may machine learning. Dalawa kasi yung choices. So, hindi ako makapag-decide ngayon. Kasi parehong kailangan yun eh. Machine learning with digital system. Tapos, yung isa naman yung web application. So, expect nyo na kung ano yung matututunan ko, share ko pa rin sa atin dito sa Learn Computer Today. Ano? Okay, so kung wala na kayong tanong, maraming salamat sa inyong pag-attend. Hindi ko na narinig yung boses ng iba. No? So, Thank you so much, sir. Thank you. yes, no. So, sa susunod na week, kung gusto niyo mag-share ng inyong experience, so kayo naman, no? I will open up the floor para yung mga personal experiences nyo rin, may share nyo rin. Ano? At kung meron kayo specific question. Okay, maraming salamat. Kung wala na, see you on our next Saturday. And itong video na to, makikita nyo sa YouTube. I-upload ko mamaya. Na? Okay, sige. Bye-bye sa inyo. Bye, everyone. Bye, sir. Thank you. Sige, kita-kita tayo next time. Salamat sa inyong time. Bye-bye po.